Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa ikatatlong kabanata ng unang aklat ng Samuel. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo. Samahan niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kami, Lord. Lubos kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan sapagkat alam namin, Panginoon, without your Holy Spirit, hindi po namin kayang maunawaan ang iyong mga salita. Kaya sa mga oras na ito, Lord, dalayan ko po ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang kami ituruan, upang kami ay itama, Panginoon. At dalayan ko, Lord, na ikaw ang aming mapapurihan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Verse 1, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira ng magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain na galing sa kanya. So, yung word na bihira, no, or sa Ingles ay rare, no, rare, na sa salitang Hebrew po ay yakar, no, yakar, na ang ibig sabihin ay bihira sa Tagalog, no, bihira ng pwede natin siyang sabihin na walang madalas na kapahayagan o revelasyon ang Panginoon, or sa panahon natin pwede siyang sabihin na spiritual na tagtuyot, no. Tandaan natin na ang Panginoon po ay hindi tumitigil sa pagsasalita, no? Ngunit ang tao ay tumitigil sa pakikinig at sa paghanap sa kanyang kalooban. Sa verse 2, sabi dito, malabo na noon ang mata ni Eli, no? So malabo, hindi siya totally bulag. So pwedeng physical na pagkalabo ng mata or spiritual na pagkamanhid. Ayan. So sabi dito, malabo yung kanyang mata. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo kung saan naroon din ang kabanang tipan. Bago magmadaling araw ay may sindi pa ang ilawan sa sanktuaryo. So, ibig sabihin, hindi namamatay yung ilaw doon sa sanctuary, no po, no? Na ibig sabihin, may pag-asa, no? Laging may pag-asa, laging may liwanag na nanatili, no? Kasi makikita natin yung templo ng Diyos, no? Yung sanctuary, talagang nananatili doon yung ilaw. Alam po natin na kung nasaan yung presence ni Lord, no po, na nandun pa rin lagi yung pag-asa ng mga naniniwala sa Kanya. Verse 4, sabi dito, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel, narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Kung mapapansin po natin, napaka-personal ng tawag kasi pangalan niya. And twice, no? Samuel, Samuel. So, hindi ito general calling, no? Kundi tinawag siya sa pangalan. Ano po sa pangalan? Subalit, tinawag siyang muli ni Yahweh, Samuel. Bumangon siya, lumapit kay Eli at nagtanong, tinatawag mo ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. So grabe yung ano dito, no, hindi ang term na ginamit, hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon, pero nasa templo siya. So marami sa ating mga mananampalataya ngayon na nandun, naglilingkod, sumisimba, pero hindi niya palubos na kilala yung kanyang sinasamba. Ano po? 8. Sa ikatlong pagkatawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata, kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Ang ganda po dito, no, na makikita natin na malalaman mo yung kapahayagan o yung naisabihin ng Diyos kung meron tayong tamang pagtugon sa Kanya. Kaya, kumbaga, dito makikita natin dahil dun sa tugon ni Samuel, no, dito mag-uumpisa mangusap ang Diyos sa kanya. Sabi ni Yahweh, hindi magtatagal at may gagawin akong kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat
nang makakabalita nito ay mabibigla. Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Ang sinasabi po nito ni Lord, no, yung kakilakilabot is yung kanyang hatol, no. Hindi lang kasalanan ang paggawa ng mali, no. Kasalanan din ang hindi pagsaway sa mali. Kasi makikita po talaga natin dito kung ano yung ginawa dito ni Eli sa kanyang mga anak, no, na hindi nga siya kasama sa paggawa ng kasalanan ng kanyang mga anak, pero hindi naman din siya gumawa ng aksyon sa kasalanang ginawa ng kanyang mga anak. 13, sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ng kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak, ni hindi man lang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. Dito makikita natin, no, yung calling ay hindi lang sa pag-share ng magandang mensahe or ng good news, no, kundi pati rin doon sa pagbigay ng babala, no, or pagbibigay ng kapahayagan ng Diyos sa kanyang hatol, no, na kanyang gagawin. Natulog muli si Samuel at kinaumagahay, binuksan ang pintuan ng bahay ni Yahweh, ngunit natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Subalit tinawag siya ni Eli, Samuel anak, ano po iyon? Sagot ni Samuel. Sinabi ni Eli, anong sinabi sa iyo ni Yahweh? Huwag ka nang maglihim sa akin, mabigat ang parusang ibibigay sa iyo ni Yahweh kapag hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo. Kaya't ipinagtapat ni Samuel ang lahat kay Eli, wala siyang inilihim dito. Pagkatapos sinabi ni Eli, iyon ang kagustuhan ni Yahweh, mangyari nawa ang ayon sa kanyang kalooban. So dito po makikita natin, no, yung kahit gaano pa ka nakakatakot or kahit gaano pa ka-bad news yung pinapasabi ni Lord kay Eli, hindi yun inedit ni Samuel, no? Hindi niya yung binawasan, hindi niya yung dinagdagan. Sa halip ay sinabi niya yung totoo at yung buong sinabi ng Panginoon sa kanya. Yan po ang mga tunay na lingkod, no? Hindi sila nag-i-edit ng mga mensahe ng Diyos. Hindi sila selective sa kanilang sasabihin, kundi kung ano yung totoo, yun yung sasabihin nila. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang Beersheba na si Samuel ang tunay na propeta ni Yahweh. Patuloy na nagpapahayag si Yahweh sa Shiloh sapagkat siya ay nangungusap kay Samuel sa Shiloh. Dinirinig ng buong Israel ang salitang ipinapahayag ni Samuel. Ayan, so dito talaga nakilala siya, no, po ng lugar na yun, no, dahil sa katotohanan na kanyang ipinapahayag mula sa Panginoon. Makikita natin dito, no, dahil nga po yung power ni Lord ay malaya na kumikilos sa buhay ni Samuel dahil sa pagsunod ni Samuel, no, sa katapatan ni Samuel. Kaya naman yung mga tao, no, ay talagang naniniwala sa kanya at never pinahiya ng Diyos si Samuel sa mga tao. Bukod dito, no, nangyayari din ang tunay na layunin, no, ng nais ng Panginoon. Hindi lang basta iparating yung kanyang kalooban, kundi upang makilala din ang Panginoon na siyang gumagabay kay Samuel. Kaya dito sa buhay ni Samuel, marami tayong bagay na matututunan. Una, kapag tinawag tayo ni Lord, kailangan natin ng tamang pagtugon, no? Kailangan din natin na huwag baliwalain ang tinig ng Diyos, no? Yung sabi nga natin, lagi nating nakukot na delay obedience is disobedience. Ano po, sapagkat ang nais ng Diyos ay ang pagsunod, no, sa panahon na ibinigay ng Panginoon, no? Sabi dito, maging tapat din tayo, no? Kahit walang nakakakita. Kasi si Samuel po ay tahimik na naglilingkod, no, bago siya ginamit ng Panginoon, no? Ang isa pang makikita natin dito ay kailangan sabihin natin yung katotohanan ng walang takot. Kasi kapag si Lord ang nag-utos sa iyo, hindi kanya pababayaan at hindi kanya ipapahiya. Kaya sana po may natutunan tayo sa Kabanata 3 ng unang aklat ng Samuel. Huli, pagpalain tayo ng ating Panginoon at kay Jesus lamang ang papuri.